Nangisda kami. Lang. Hinarang kami ng BIPAR. Sabi, mangat kaming ID. Kumuha kami ng ID ng BIPAR sa Pampanga. Para maging malaya kami. Nung nakakuha kami, mangisda kami sa ibang shoreline. Siya naman ang kalaban namin. Saan ba kami talaga may isda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, into muna kayo anak. Dahil na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon lang po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Ang ayuda, parang banid lang yan. Proceed lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. 5,000, 2,000. So tusin kami mangisda, hindi namin kailangan yan. Kung malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala dahil maliit lang po kami. Sinong tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dirisahan po. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Isunod naman po natin ang grupo ng San Salvador, Masinloc. Hello po. Ako nga pala po si G. Prilad, ang bilang chairman ng mga isda po dyan sa San Salvador, Masinloc, Zambales, na talaga pong marami na pong karanasan sa West Philippine Sea. Gusto ko lang po sanang iparating sa inyo na sa mga nandito po sa ating harapan na sa ating mga Pilipino na wala naman po tayong kakayahan na lumaban sa kanila. Isa lang naman po ang daing naming mga isda na muling maibalik kami muli sa West Philippine Sea at Baho de Masinloc na makapangisda. Dahil sa totoo lang po, napakarami na naming karanasan na napangaharas. Hindi po namin iniindayan. Ang inihiling po lang namin sa gobyerno natin na kaming mga taga Masinloqueño ay malaya pong makapangisdang muli sa Baho de Masinloc na walang gumagambala sa amin. Kahit nandyan po ang mga China, okay lang po sa amin. Kasi kung sa tatanungin lang naman po kami lang po naman talaga ang pinakabantay ng Baho de Masinloc. Kaming mga taga Masinloc talaga ang na sana kami po ay matulungan na sa mga nangyayaring ito po na may dumating sa amin na kaming mga isda uhuliin ng China. Masakit po sa aming kalooban. Kaya ang gusto lang po sana naming iparating sa inyo na sana matulungan kaming muli na walang gagambala sa amin na mangisdang muli sa Baho de Masinloc. Yun lang naman po ang tangi kong dapat iparating sa inyo. Yun lang naman po. Salamat po. Salamat po. Isunod natin, Kuya. Galing naman po sa Santa Cruz. Ako po si Noli de los Santos, taga Santa Cruz po. Isa pong mangingisda. Noon, marami. Sagana. Kayang buhayin ng pamilya. Kaya ko paaralin ang mga anak ko. Nangisda kami. Lang. Hinarang kami ng BIPAR. Sabi, mangat kaming ID. Kumuha kami ng ID ng BIPAR sa Pampanga. Para maging malaya kami. Nung nakakuha kami, mangisda kami sa ibang shoreline. Siya naman ang kalaban namin. Saan ba kami talaga may isda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, into muna kayo anak. Dahil na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon lang po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. Paano na? Pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Ang iling lang namin po, mapara lang namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kontento sa maraming pera. Sana po, ang iling namin kay mangingisda, tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangingisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Proceed lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. 5,000, 2,000. So tusin kami mangisda, hindi namin kailangan yan. Kung malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan.
Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretsahan po. Diretsahan po. Ang sinasabi ko, sasalubin ko po. Diretsahan po ako. Huwag po kayong sumama sa amin kami mangingisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kami mangingisda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Yan, maraming salamat po. Ito po naman, mga may fishing vessel. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Jenny B. Buenconsejo, owner po ng Gen C Fish Trading. Ito lang po ang concern ko, 3 po. Una po, kami po dati, malaya po kaming nakakalaot or namamalakaya sa West Philippine Sea. Payaw po kami, mga FADS. Yun po, dati po nakakaarya kami, maayos. Ngayon po, since yung nangyaring ganito, pinagbabawalan po kami ngayon. Yun po yung unang concern. Pangalawa po, doon po sa 30 nautical miles from Scarborough, ang problema po is napuputol po ang payaw namin ngayon. Wala naman pong masamang weather, walang bagyo, pero napuputol po. So isa pong problema. At ang isa, meron pa pong isa na dati po kunyari malakas po ang kunyari may bagyo po or masama ang panahon, ang mga bangka po namin nakakapasok sa loob ng Scarborough. Nakakatago po. Yun po yung sinasabi ni Gob kanina na pwede kang magtago. Ngayon po, pinagbawal na rin po yun. Hindi na kami makapasok. Tapos, syempre po problema po yun, di ba? Pag malakas, no choice na. Kailangan umuwi talaga sa tabi. So, yun po ang problema namin. At isa pa po, actually po, hindi po nasasabi dito, marami pong Vietnamese vessel po na sila po ang libreng namamalakaya dyan sa West Philippine Sea. Meron po silang mga super light. Actually po, bawal po yon sa atin, sa batas. Pero ang problema po namin, bakit po ang Vietnamese, nakakapag-fishing po sila sa fishing ground ng Pilipinas. Tapos, isa pa po, dati po, super light lang sila. Ang super light po kasi is, sumusunod yung isda. Kumbaga yung sa payaw namin, nandun po ang isda. Pag nag-super light na sila, mawawala na po yung kalakal. Pupunta na sa kanila. Wala po kaming magawa. Ngayon, ang pinakamasamang nangyayari pa ngayon is, meron na po silang lambat. Ang Vietnamese po ngayon, may lambat na. Sila na po ang umaarya sa payaw namin. Yun po ang concern namin, sir. Sana po matulungan niyo po kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat po. Sa 5 po kayo na resource person so far, nakikinig po ang members ng joint committee, lalong-lalo na po sa mga karanasan nyo. Kanina po na-mention ni Sir Noli ng Santa Cruz. At nakikinig po kami, malaya po kayong magpaabot. At nandito po, sinabi mismo ni Senior Deputy ni Dong Gonzales na ito po ay ipaparating namin sa kinakaukulan, huwag na pong mag-alala at maghahanap po tayo ng posible pong mga solusyon. Meron pa pong gusto magsalita, Ma'am Nanay Bing? Ilan pa po? Mga tatlo pa po. Manay, ikaw na po ang mag-moderate. Hello. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Joey Marabi po, mamamalakayang Sambaleño. Tubong Subic, 30 anyos na po sa Masinloc. Concerns ko po dito ngayon, ang Zambales po ay coastal area. Committee hearing po ito. Sama-sama po tayo. Bigyan pansin ko una, maritime safety. Ang Zambales po ay napakalawak. Mula Subic, Olonga po, ang daming barkong pumapasok. Maliliit na mga isda, safety measures ang kailangan po namin. Huwag po tayong maging emosyonal. Maging critical po tayo. Salamat po sa
pagpunta nyo rito at ibinaba nyo po ang pamahalaan. Malaking bagay po sa amin yan. Sa pagkakataong ito, kami rin po, munting maliliit na mangingisda, humahanap na rin po kami ng kaugnay namin sa iba pang mga lugar para idulog po sa inyo. Actually po, may kaugnay na po ako tungkol sa maritime safety. Ma-expertise po sila pagdating po riyan. Mula po sa bahura, mula po sa baybaying dagat, hanggang sa kalagitnaan ng karagatan. Sakop po natin yan. Kaya sama-sama po tayo. Yun po ang gustong bigyan pansin. Sana po, committee hearing na ito, mas mataas pa na antas at higit na lahat ang sinasabi po namin, ang magmamalasakit po sa Pilipinas ay tayong lahat na Pilipino. Magandang bagay po. Lumapit po kayo. Sinisiwalat namin ang makasama po namin lubhang marubdob ang kanilang mga hangarin. May para sa inyo ang kanilang mga mensahe. Alam ko naman po at malinaw sa inyo, loud and clear ang sinasabi po namin at marami pa po kaming hindi nasasabi bagamat limitado tayo sa oras. Pero nagtataas kamay po ako sa inyo. Saludo po ako sa pamahalaan. Patuloy po natin gawin ito at sama-sama rin po kami mga mangingisda na palalakasin namin ang aming pwersa sa teknolohiya, sa iba pang paraan. Sama-sama po tayo magtulungan. Sabi ko pa po, pangalawang porsyon, kung kayo po sa Kongreso, matagal na po namin pinananawagan, ang BIPAR ay isang maging departamento. DA, ilan po ano pa bang sektor ang hindi gaanong napapansin? Magsasaka at mangingisda. Napakalawak ng bilang po namin, pero kakarampot po ang pondo. Sana po, sa time nyo po ngayon, kung maaari po, isa rin po sanang bigyan pansin nyo na maging departamento na ang BIPAR. Marami pa po kaming gusto at binibigyan ko ng pagkakataon. Muli po, ang panatag, ang grupo namin, Deltacom. Deltacom, panatag po ako at malawak pa ang aming mga samahan. Radio at iba pang mga device at teknolohiya, pinag-aaralan po namin kung paano po namin mas matutulungan ang kapwa namin maliliit. Ngayon na rin po ang iba pang nagbibigay ng puhunan. Alalahanin po natin ang nagpapakain po sa ating hapag, kaming maliliit na mag-isda. Magandang maumaga po at pagpalain po nawa tayo ng Ama San Andres, patron ng Masinloc, San Andres. Mabuhay po ang Pilipinos. Ayan, sige po, may mic naman na kayo. At kami po ay huling tumakbo ng Scarborough, May 13. 13 yung pauwi na kami dito. At ang target sana namin, mga 18 to 20 bago kami makauwi para hindi kami malugi sa kargada. Kaso talagang iba na yung ginagawa nila. At para walang gulo, ang sabi ko sa kapitan, dahil ako po ang nag-ano, na alis na lang tayo. Huwag nating hintayin na mawater cannon tayo. Ngayon po, pagdating namin dito sa tabi, talagang lugi po, walang kinikita. Ngayon, nagkaroon kami ng mga pagpupulong ng mga kasama sa grupo namin. Ang sabi nila ay, papaano na yung utang natin na 4.5 million? Baka makulong na tayo dyan. Ang sabi ko naman, siguro hindi naman tayo makulong. Gagawa ng paraan ng ating mayor at saka sa ating congressman at sa ating gobernador. Yun lang po. Marami pong salamat. Yan, maraming salamat. Isa na lang po. Hello po, magandang umaga po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsuporta sa amin dito sa bayan ng Masinloc. Ako po, Sir si Richard Mascariña. Ako po ay Fisher Fox Chairman. At ang masasabi lang po namin bilang mangingisda, kami po bilang leader sa bawat barangay, ang Masinloc po ay mayroong 13 barangay
At ang 12 po rito ay puro fisherman. Kami po dito sa LGU ay meron rin po kami mga programa. Nakuha po kami ng mga assistance bilang tulong sa mga pangingisda. Pero po ngayon dahil po sa nangyaring ganyan sa Scarborough Shore, kami po bilang maliliit na mangingisda ay nahadlangan sa aming pagpapalakaya. Sa aming pong mangingisda, masaya po kami tuwing nakakapangisda kami at diyan po nakasalalay ang aming pagkain. At diyan rin po, tuwing mamamalakaya po kami at maraming huli, siyempre po yung mga anak namin masasaya at pagdating namin, makakabili kami kung anong gusto namin. Kaya sa ngayon po, tulad po ito, isa po ang aming hangarin. Lahat po kami isang hiling. Sana po bilang idudulog po namin sa inyo na bigyan po kami ng tulong sa bilang dagdag assistance dahil po ngayon naabala na rin po kami sa aming pangingisda. Kaya po sa aming Pangulo, sana po masolusyonan na yung Baho de Masinloc para kami mga taga Masinloc, buong Sambales na nakikinabang dyan, para po malaya na po kami makapangisda at maging payapa po kaming mga mangingisda. Kasi may nadinig ako sa inyo kanina na may mother boats kayo eh. Pero yung mother boats nyo, halimbawa, dumating na kayo, grupo na, isang malaking meron po ba kayong parang pinaka-mother boat? Pero gaano po ang kalaki yung mother boat nyo? Kumakarga po ng mga... Yung mother boat mo namin, sir, kumakarga po ng 6 na tonelada, ganyan po. 6 na tonelada. Pero yung po, sa mga Malaysia, sa China, gaano kalaki yung kanila? Bako na po yun, sir. Malalaki yun na. Oh. Yun na nga sinasabi natin. Eh. I think, sa aking pananaw, siguro, kung magsasama-sama po tayo, lahat ng ating mga isda, i-consolidate natin, tingin ko, in group, we have that power. No? Na tingin ko ay mas magiging deterrent sa ating mga kalaban. Kumbaga, protection po natin yun. And siguro, kanina si ano pangalan mo, brother? Noli, ramdam kita kanina. Ramdam kita. Kasi sinasabi mo, pag dumarating ang mga eleksyon, dito lang naglalabasan yung mga politiko. Pero, alam mo, kapatid, I would like to emphasize that yung order ng ating Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa naman mangangampanya si Pangulong Marcos eh. Pero nakita nyo ng pakikipaglaban na ginagawa niya sa mga bansang gustong sumakop sa ating lugar. Hiniharap na niya ang kanyang pagkatao. Kaya may eleksyon man o wala, lalaban tayo sa kanila. So, sana kapatid, bigyan mo ng tsansa kasi itong isyong to is a national concern. Hindi lamang yung isdang kukunin nyo at kakainin nyo sa araw-araw ang ating pong iniisip dito. Ang ating pong primary objective ay yung tuluyan natin makuha ang area upang sa ganon, saganang makakapagpangisda ang ating mga mamamayan dito sa probinsya ng Zambales. So, Mr. Chairman, yun lamang po at maraming salamat.